Nasa 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay Rosario sa Pasig City kagabi. Umabot naman sa 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Yan ang ulat ni JM Pineda. Hindi alam ni Nanay Elvira kung paano sisimulan muling ibalik ang dating pamumuhay ng kanyang pamilya matapos matubok ng malaking apoy ang kanilang bahay kagabi sa Barangay Rosario sa Pasig City. Naabo lahat ng kanilang gamit at wala silang naisalba kahit ang mga importanteng dokumento. Tanging ang mga suot na damit at sarili lang ang naitangay palayo sa nangangalit na apoy. At ang masaklap pa, kahit ang alaga nilang aso, hindi rin nakaligtas. Yung apo ko, talagang sumisigaw na kasi ang nanay niya, hindi ho yan nakakalakad. Binuhat nila pababa. Eh, nung na yun, kaya wala kami nakuhang gamit kahit na ano. Pati yung, yung mga ID ng senior, wala po talagang nakuha. Damit, at saka kami lang. Opo, yung aso lang, ang hindi. Naipalabas kasi yun, bumalik, patay na. Sa kabilang tent, naabutan ng PTV News team si Tatay Danilo. Hirap na siyang makalakad dahil sa sugat sa paa. Kaya siya umano ang unang inilikas ng kanyang mga anak nang makita na may malaking sunog malapit sa kanilang bahay. Lumabas muna kayod na sunog. Ayan, lumabas muna kami. Inaalalayan lang nila ako. Nakakalakad naman po ako. Hindi bababa sa 100 pamilya ang nasunugan kagabi sa Ramos Village, Isbang Road, Barangay Rosario, Pasig City. Napunungan ng ingay ng alingaw-ngaw ng mga sirena ng bumbero ang lugar. Kita rin sa drone video na ito ang kulay itim na usok na bumabalot sa himpapawid dahil sa makapal na apoy. Bandang alas 8:30 ng gabi nang ideklara ang third alarm ng BFP kung saan nasa higit 100 bumbero ang rumisponde sa lugar. Tumagal ng 3 oras ang pag-apula sa apoy, dala ng masikip na lugar at dikit-dikit na mga bahay. Pero bago maghating gabi, idineklara na itong far out. Actually, ang dami mga ron, yung sobrang kipot ng kalye. Talagang tapos yung mga wirings na sala sa labas din. So, isang sa mga naging obstruction para hindi agad mabilis na maapula yung ating... Sa tala ng Bureau of Fire Protection Pasig City, humigit kumulang 1 milyong piso ang napinsala sa sunog sa residential area. Wala namang nasawi pero may 4 na nasugatan habang lumilikas. Payo naman ng BFP para iwas sunog. Lagi natin tatandaan na bago tayo matulog, make sure na ang ating mga appliances, for example, itong mga ginagamit natin na cellphone, wag natin iwanan naka-charge na magdamag. Another thing is yung yung octopus wiring. So iwasan natin yung mga ganon. Tsaka make sure pag matulog off natin yung mga LPG. Patuloy pa ngayon ang investigasyon para matukoy naman ang sani ng aberya. Mananatili muna sa multi-purpose building at covered court ng Barangay Manggahan ang mga nasunugang residente. Nagpalatag naman agad ang lokal na pamahalaan ng mga tents para may matulugan ang mga biktima. May mga sleeping at hygiene kits na rin na ibinigay ang LGU at kaninang umaga nga ay panibagong rasyon ng lugaw at alimusal na tinapay ang hinihanda sa mga residente. Nananawagan naman ang mga biktima ng karagdagang tulong gaya na lamang ng mga damit at iba pa nilang pangangailangan. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.